sa oras po na ito, mag-share po ako sa inyo ng mga natutunan po natin din or na-apply din natin dito ng mga tips at sa aking tindahan. So kung nakikita nyo, talagang lumago naman po talaga yung aking tindahan. At gamit po ang mga tips na ito. So napaka-useful po ng mga tips na ito ng mga idol. So medyo marami-rami ito mga idol ha. So pero kung makikinig kayong mabuti at may plano po kayo magnegosyo sa future, no? Talagang magamit nyo to. At sa mga may negosyo na din ngayon na hirap po silang magpatakbo sa kanilang business, so baka makatulong po ito sa inyong mga loads. So pinakauna, kailangan kompleto yung ating mga paninda. So wag po nating hayaan na maubos yung ating stocks, no? Bago tayo mamili. Para pag may naghanap sa ating tindahan, may maibigay po tayo. So pag may maibigay tayo, may benta po tayo. So hindi tayo malulugi pag ganun yung ating style, no? Dahil tuloy-tuloy yung pasok or yung kita kapag may maibigay tayo sa ating mga customer. Next po, dapat tamang presyo lang ang ibibigay mo sa iyong mga customer. Na huwag kang magpresyo ng sobrang taas. Naku, hindi lang ikaw yung nagtitinda, baka marami kang kakompetensya, no? Tapos mataas pa yung iyong presyo. So, mawawalan ka ng customer dahil dyan. Kapag masyadong mataas yung iyong tubo or pinapatong. Kaya kailangan tamang presyo lang. So, next po, kailangan maging mabait po tayo sa ating mga customer. Okay, kung pwede, itrato natin sila na parang sila yung ating boss. Kasi nga, sila yung nagbibigay sa atin ng kita. Kaya sa mga tindera namin dito, hindi po pwede na susungit-sungit, no? Dahil nakaka-apekto din yan, no? Nawawala yung ating mga suki dyan sa ganung pag-uugali, no? Kasi pag may tindera ka na may kagalit na customer mo, hindi nabibili sa'yo yung customer na yon. So dahil lang sa tindera. So next, kailangan mabilis tayo mag-assist ng customer. So, wag tayo kilos pagong. Yung mga tindera natin, pagsabihan natin na medyo bilis-bilisan yung kilos pag nag-assist sa customer, no? Kasi, halimbawa, marami kang customer, no? Nag-aantay. So, aalis yan, lalo pag nagmamadali. So, kailangan, bilis-bilisan din natin ng konti. Yung kilos po natin, mga tindera ninyo, no? Pagsabihan nyo na kung pwede, bilis-bilisan din yung kilo. Minsan kasi, natatagalan din yung mga customer sa mga panukli, no? Sa mga sukli na wala tayong panukli. So, kailangan naka-ready. Mag-ready dapat tayo ng panukli sa bawat pagbukas po natin ng ating tindahan. So, nakaka-ano din kaya yon, nawalan din ng customer yung isang tindahan sa ganong matagal kang mag-assist or natatagalan sila dyan sa tindahan mo. Next po is kailangan maayos at malinis yung ating tindahan. So katulad nito yung aming paninda. Kung nakikita nyo, hindi kasi pwede sa amin dito na nakatagilid or nakabaliktad yung pag-display nyo ng mga dilata, no? Kapag may nakita akong nakatalikod, naka-display lang nakaganito, nakatalikod, nako, sinisita ko talaga yan. Sino nag-display nito? Bakit ganito? Hindi siya naka-front. So, ganun kasi ang kasi guys, no? Yung magandang pag-display or maayos na pag-display, no? Ay nakakahakot yan ng customer. Nakakahakot yan ng attraction sa customer. Okay? So, kailangan din malinis. Kasi halimbawa, nagre-repack ka dyan ng mantika, no? Isang bottle ng mantika, o nire-repack mo yan. So, nakalagay yan sa plastic. Baka yung tauhan mo or kasama mo or ikaw nagre-repack ka, baka madumi pa yung kamay mo. So, hilata siya doon sa plastic. Pag yan ibinigay mo doon sa customer, so syempre, magre-reklamo yan, no? Sa isip niya. Kung mahihiya siyang magreklamo sa'yo, sa isip niya, at sigurado, hindi na siya bibili sa'yo. Kaya, kailangan maayos at malinis yung ating ibibigay din sa customer. Next po, pag nagtanong si customer sa'yo at wala kang maibigay, wag mong sasagutin si customer ng wala. Okay, halimbawa, nagtanong siya sa'yo ng Argentina corned beef. Okay. At wala kang maibigay or naubusan ka.
Huwag mong sagutin ng wala si customer, kundi sasagutin mo siya ng ubos na. Okay, kapag kasi sinagot mo ang customer ng wala, ang nasa mindset nila ay hindi ka nagbebenta ng ganong product. So, kailangan, ang isagot na ng customer is ubos na. Kaya kailangan, may stocks po dapat tayo palagi. Para may maibigay tayo pag naghanap si customer at hindi natin masagot ng wala. Next po, kailangan magbenta rin po tayo ng mga produkto or items na di ganon ka fast moving or hindi mga fast moving na produkto. Kahit konti lang, nang sa ganon ay may maibigay po tayo sa mga maghahanap at ang yung mga suki natin ay hindi na pupunta sa iba. Next po, customer complaint dapat po nating aksyonan. Halimbawa, bumili sa'yo si suki at naiuwi niya na. So, nung bumalik siya, halimbawa nakabili siya sa'yo ng long bar na sabon. So, yung panlaba, yung ganon. So, mali yung pagputol ng yung tendera. Meron kasing na mali yung pagputol. So, medyo hindi siya straight. To. So, merong binibenta kasi ng iba, no? Sa kanilang tindahan din. So, kapag hindi siya straight, so, hindi mo yun mabenta, no? Kasi magrereklamo yung customer mo kung bakit kulang ng maliit, yung mga ganon. So, merong mga customer na kung pwede papalitan. O, so, sige. Hindi naman kasi mahirap yun sa mga katulad ng natin, no? Sa mga katulad ng mga may business na at may mga ahente na sa mga ganyang produkto, mga sabon, no? Tinatanggap naman nila yung mga bad items natin or mga tawag dito BO, mga ganon, no? Nire-return, no? So, aksyonan natin yung mga ganon din, no? Mga maliit na bagay, no? Aksyonan din natin yon kasi minsan doon din nadidismaya ang ating mga suki at siguradong may chance din nalilipat sila sa iba. Next po, iwasan po natin yung palagi tayong close, no? Palaging close yung ating tindahan, no? Hindi tayo nagbubukas. Kasi yung ating mga customer, mawalan tayo ng customer. Kasi yung mga customer natin, makakahanap yan ng bagong suki. Dahil, syempre wala ka, bibili yan doon sa ibang tindahan. So, hanggang sa nawili na yan doon, hindi na yan babalik sa'yo. Kaya dapat consistent, no? Kung pwede, magbubukas tayo ng araw-araw at kung pwede, agahan natin yung pagbubukas natin, no? Kasi dahil din sa maagang pagbubukas ay nakakadagdag din yon ng mga suki. Dahil marami din na katulad ngayon may klase na, no? May eskwela na. So maaga talagang maagang nagigising halos ng tao pag may eskwela, no? Kaya mabenta lalo-lalo na itong produkto, no? Sa ating tindahan. So ano yan, dagdag kita yan. Ang susunod po natin ay iwasan mong magpautang ng magpautang. Lalo na, pagaling sa utang yung iyong puhunan. Paano mo mapapaikot yung iyong puhunan? Natutulog kasi yan pag pinautang mo. Lalo na, pag hindi lang linggo, buwan, baka umabot pa ng taon bago ka bayaran. So, natutulog. Sigurado ding malulugi ka. Kaya dapat iwasan mo yan, ang pagpapautang mo. Kung gusto mo na lumago yung iyong tindahan, iwasan mo talagang pagpapautang. Next po, huwag ka munang maluho kapag nagsimula ka palang magnegosyo. Magtipid-tipid po muna. Mas mabuting idagdag ang kita sa paninda kaysa mga luho mo na yan. Okay? So, kasi kapag sa pininda mo yan idagdag, siguradong lalago yung iyong tindahan. Okay? So, lahat naman ng luho mo, mabibili mo yan kapag naging successful yung iyong business. So, kailangan mag-ano muna, tiis-tiis lang muna. Okay? So, tiis-tiis lang muna kasi lahat ng pagtitiis mo ngayon ay may kapalit yan. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Next po, ito ay sarili ko lang opinion. Okay? So kasi, pag meron po tayong kita, huwag po muna nating ibangko, itago, no? Kasi mas mabuti na idagdag natin or i-invest natin sa another business or yung mapagkakakitaan. Okay? So, sa doon is may kita ka.
kaysa itago mo yan ng itago. So, ganun kasi guys. Kaya ko yan na sabi dahil yun ang ginawa namin. No? Kaya dumami yung aming pagkakakitaan dahil sa ganong idea. Next po, wag basta-basta ipagkakatiwala yung iyong negosyo. Kikilatisin mo muna yung iyong pagkakatiwalaan. Baka kasi mauna pang yumaman. So, yun po. So, kailangan yung kukunin mo or pag hindi mo kaya yung halimbawa may trabaho ka, so iniiwan mo lang sa iyong mapagkakatiwalaan. Sisiguraduhin mo na yon talaga ay mapagkakatiwalaan. Okay? So, para naman naiwasan mo yung malugi yung tindahan. Next po, kailangan i-check mo palagi yung expiry date ng iyong mga items or produkto na binibenta. Okay? Para maiwasan mo yung malugi ka. Kaya gawin mo, i-first in, first out mo yung iyong mga items. No? Iuna mo yung mga unang dumating na stocks. No? Hindi pwede na pag may bago kang stocks, ilagay mo lang din dyan sa taas or i-front mo yung sa likod, hindi mo na namalayan na malapit na palang ma-expired or baka expired na nga. So, first in, first out ang gagawin mo. Next po, maghanap po tayo ng supplier ng ating mga produkto na mababa ang presyo. Nang sa ganon ay kaya nating makipagkompetensya sa ibang mga tindahan, no? Kaya nating makipagkompetensya sa pagdating sa presyo. So hanggang dito lang muna po tayo at sana may natutunan po kayo sa ating topic ngayon. At sa hindi pa po pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po tayong upload. Thank you!